Hello guys, good afternoon po sa ating lahat. Magandang hapon sa ating lahat, or good morning or good evening sa ibang bansa. So, welcome sa ating channel, Randy Taylor Vlog. So, today guys, ang pag-uusapan natin ay magkakating na naman tayo. So, ngayon magbibigay na naman tayo ng mga kunting technique at saka kunting mga kaalaman tungkol sa pagkakating para nang sa ganun, kung kayo naman ang gagawa ng sarili nyong kung kayo magtatrabaho ng kagaya nito, at least meron kayo ng idea or technique na mapupulot dito sa ating mga vlog. So, siyempre, pagkatapos ng intro. Alright guys, bago tayo magpatuloy, pero may naman kasi ako ditong ginawa dati na pattern nito. Pero ang gagawin natin is isa-isahin na lang natin para malaman nyo rin kung paano paano ginagawa ito. So ang ano nito is parang ano lang ito, parang pajama pang pantulog ng mga yung pajama ba. So ganito lang yung pamamaraan yan eh. Kung doon sa mga videos natin dati, dito meron pa tayo dito ng allowance papunta rito. Ito siya ngayon is wala na. Kasi buo na siya. Ayan oh. Buo ito, buo. Wala na yung sa bandang gilid dito sa gilid natin na meron dito ng tahi. Wala na to siya. So makikita niyo itong mga ganitong klaseng uniform sa US, mga US Navy, yang ganyan. Meron sila ng mga ganito din. Even dito sa Pilipinas is meron din sila, pero ayan, tapos ito yung ginagawa natin, pero mayroon ito ng kaparehas sa mga pang civilian. Sa pagkakating natin may kaparehas ito kung paano ginagawa. Ito na nga kagaya ng nasabi ko sa iyo kanina is yung pajama. So ganito yung pagtatabas ng pajama. Ang ginagawa natin ito is pinupull natin siya ng ganito. Yan. Tapos pag na-pull na natin siya, automatic matatanggal na natin dito yung allowance natin na ginagawa dati na meron tayo dito ng dinadagdag pa ng 1 inch both side po yan papunta rito sa kabila dito. So ito yung kaibahan nito, kasi buo na ito dito, wala na siyang tahi, diretso na siya. Kaya ang ginagawa na lang natin ito is, pero same procedure pa rin na ganito. Siguro ito himay-himay na lang natin ito kasi ngayon ay papasok na tayo sa ating D12 para sa ating 1-month challenge. So much better na nagbibigay na ako ng paunti-unti sa mga ganitong klaseng technique. So kung mapapansin nyo, guguhitan ko na lang din ng kulay red, or ayan, red na lang para makikita nyo, kasi ang nakaguhit nito is pencil. So ang gagawin natin ito dito, mula rito sa taas, parehas procedure pa rin doon sa mga previous videos natin na nagtatabas tayo ng pantalon. So same procedure siya, na kukuha tayo dito ng length, dito yung pinakita ko na dito ng 1.5 dito, mag-advance tayo doon ng 1.5 para doon sa waistband. Tapos dito guguhit tayo ng para sa crotch, tapos dito diretso sa length, ito yung length niya. So same procedure siya. Ang kaibahan nga lang nito ay wala na siyang dito nilalagay natin na magpa-plus pa tayo ng 1 inch para sa back part, para doon sa back part. So ito naka-fold na siya, tapos diretso na siya doon. Bali isa lang yung tahi niya dito lang ang tahi niya. Yan, pag ganun lang papunta ron sa bali isang pasadahan lang siya, isang tahian. Wala na dito sa side, sa ganitong sa side na to, sa pinaka side natin dito ang tahi na lang na sa pundiyo natin. So same procedure ito, ulitin ko lang din para makita nyo. So nagguhit tayo dito na para sa crotch, ayan, tapos diretso sa length, pag ganun, diretso dito sa length. Maramihan pa rin ito guys. Ang gagawin natin ito mamaya, dinidemo ko lang sa inyo kung paano natin ginagawa, kung paano paggawa nito, para yun, para pagkapulutan natin ng aral or technique sa ating mga, kung kayo naman ang gagawa ng mga ganitong klaseng
trabaho, at least, or doon sa mga gustong magnegosyo ng mga tailoring, about sa tailoring, is may idea na kayo kung paano yung mga first operation, paano yung first move na gagawin natin. So ito yung first move natin na gagawin kung tayo ay magtatabas tayo ng ating mga pantalon or upper part. So ito yung mga first operation, yung pagkakating. So mahalaga guys na kung magtatayo tayo ng isang negosyo na katulad nito, is mas maganda kung meron tayo ng mga kunting kaalaman. So ito yung ginagawa natin na kunting kaalaman lang muna. Pero I think na pag in-apply nyo ito sa sarili nyo, himay-himay nyo lang yung bawat video natin, kasi meron tayo dyan ng mga tinuturo ng mga paunti-unti. So kagaya doon sa dati kong kagaya rin sa akin, kagaya experience ko rin ito guys, kasi na bawat pakunti-kunti na nalalaman ko, tinatandaan ko lang yan. Tapos is habang tumatagal is marami tayong napupulot na mga kunti-kunting idea paunti-unti. So mahalagang bagay, kaya ito ang ginagawa natin ngayon, na kahit paunti-unti lang tayo, pero may matutunan tayo sa bawat videos natin na gagawin na para dito sa ating 1 month challenge. So yung mga 1 month challenge natin na yan is about sa tailoring yan, sabat sa pagkakating, or wala pa dyan ang sa sewing. So sa pagkakating lang muna tayo, kasi ito yung trabaho ni Randy Taylor Vlog dito. Maliban na yan guys, yung sa mga travel natin, so iba yun, hindi sila kasali dito sa ating 1 month challenge. So mahalaga na sundan nyo ito guys, kasi para doon sa mga interesado ng mga ganitong klaseng trabaho, is mahalaga ito na malaman ninyo, masundan ninyo, kasi kahit na paunti-unti yung ginagawa natin, ay habang tumatagal is na dumadami yan, kagaya ng ginawa ni Randy Taylor, na habang paunti-unti, habang tumatagal, paunti-unti ako na i-develop sa aking sarili na about ito sa pagkakating. Kung meron na nagtuturo sa akin na mga mababait na ating mga idol na ka-tailor, is tinatandaan ko kung ano yung maganda, na sa tingin ko na maganda yung procedure niya. So tinatandaan ko yan. Tapos is habang tumatagal, kasi dito guys sa mga ganitong klaseng trabaho, mahirapan kayo na may magturo sa inyo nito ng actual, sa mga actual na pamamaraan. So mahirapan kayo nito, may magturo nito, unless kung kayo ay pumapasok sa isang school, sa eskwelahan, nag-aral kayo, nagsiseminar kayo ng ganito, so pira yon. Pero kung doon sa mga kasamahan natin or mga idol natin na mga ka-tailor, is medyo mahirapan kayo sa kung sino ay magtuturo sa inyo, kasi hindi ito basta-basta tinuturo ng isang kagaya ko, kasi trabaho nila ito, trabaho namin ito. So hindi basta-basta namin tinuturo, kasi ito na nga yung namin, unless nga kung kami ay teacher or instructor dito about dito sa ganito, so pwede yon. Kasi siyempre nag-aral tayo, o meron tayo na mga miscellaneous. So dito sa ating vlogs, dito kay Randy Taylor, binibigay natin ito, binabahagi natin for free, wala tayong babayaran ito. Ang mahalaga lang naman sa akin ito is matuto din kayo na kagaya ko. So habang tumatagal itong challenge natin, or 1 month challenge natin, is meron kayo na mapupulot na paunti-unti. Iyon ang gagamitin nyo, at saka tatandaan nyo yan, na kailangan tandaan nyo yan guys, kasi kung hindi nyo matatandaan yan, is wala rin kayong matutunan dito. At saka kailangan nyo maging interesado dito sa pagtatabas, or sa mga first operation, sa pag naggawa kayo nagplano kayo ng negosyo na ganito. So mahalaga ito. So proceed na tayo, hindi na guhitan na natin papunta ng lint. Tapos ang ginagawa natin ito, hahatiin natin mula dito sa crotch, papunta rito sa lint. Hatiin lang natin yan, tapos yan na tayo kukuha ng sukat. So patuloy nyo lang guys na suportahan itong ating 1 month challenge, kasi sinisigurado ko sa inyo na bago tayo magtapos nito is meron kayong matututunan na even na hindi ganun katibay, hindi ganun ka-kompleto, pero at least at the same time meron kayong natutunan na mga ganitong klase. Pero para doon sa mga hindi masyadong interesado dito sa ganitong klaseng trabaho, I think na hindi nyo matututunan ito. So
So proceed tayo. Gamitin natin ito uli ng itong ating pero ito guys, mamaya maglalatag tayo nito ng marami na ipapatong na lang natin ito kasi kagaya ng sinabi ko, marami ito sila. So dinidemo ko lang sa inyo yung unang paraan, unang way na para matabas natin ito. So ngayon makikita na natin dito, napapansin nyo guys, meron dito ng isang, yan ang front part. So dyan natin kukunin ang sukat. Ang gagawin natin yan, siyempre reverse tayo agad ng 1/2 para doon sa sewing allowance, tapos papunta rito isasagad natin kung ano yung inabot nito, dito natin isasagad, tapos didiretso natin papunta doon sa back part. Yan, kung ilan ang kinalalabasan. So kailangan natin kunin dito is 25. So 25 ito na ano sa atin mula doon sa bali ang ginawa natin mula rito, reverse ng 1/2 para doon sa sewing allowance, tapos papunta rito sagad, tapos diretso papunta doon sa back part. So 25 meron tayo, nakuha natin ng eksaktong sukat. Para doon sa mga kung paano natin makukuha ito is doon sa mga previous videos natin, meron tayo dito dito ng tinatawag na may flashing tayo dito na at least 2 inch or ito siya ngayon wala kasi buo na ito siya dito. So kinarga na natin lahat papunta ron sa back part. Doon na natin kinuha pati allowance, pati sa sewing allowance ito tinanggal natin, nilagay natin doon. Kaya hindi na mabisa yung magpa-plus tayo ng 2 inch, plus tayo ng 2 inches. Wala nang silbi yun, hindi na mabisa yun kung sa mga ganitong klase. Pero pantalon pa rin ito siya. Ang kaibahan nga lang, wala na siya ditong tahi. So kagaya sa mga pajama or doon sa mga pang-sibilya na mga pajama is same sila ng procedure. So para makagawa kayo ng magandang pajama na hindi lang basta-basta na tinabas nyo ng nilagyan ng kurte na ganito, okay na. So mayroon tayo dyan na mga specific na sukat para makuha natin na kahit pag sinuot na mga ating mga idol na mga customer, katilo natin, or yung mga idol natin na katilo na magsusuot ng mga customer natin, is matutuwa sila kasi akma doon para doon sa front nila at saka doon sa back. Kasi alam naman natin, siyempre doon sa back part natin is medyo malaman yon kasi andun yung laman sa ating likuran. Even dito sa may parte sa ating binti is medyo malaman din siya. So kasi nandun yung laman sa likuran. So yan ang procedure na kailangan natin protektahan. Kailangan natin na i-balance. So kailangan dyan ang balance. So kaya nga sinabi ko na hindi pwede yung basta-basta mo na lang kakatingin na walang korte, na wala siyang hubog, ng wala siya sa balance. So ayan, sa madaling salita, hindi siya balance sa atin. Hindi akma sa pagsinuot na natin. Siguradong hindi akma yung kung hindi tama yung procedure ninyo na ginawa. Pero kung tama, ay yun, maganda yung kalalabasan. So ayan, kung napapansin nyo, ayan siya, ayan na. Yan. So hindi na naman bisa yung kagaya nung ginawa natin na dito dati. Iyon ang kaibahan guys, tandaan nyo ito kasi mahalaga ito guys. Yung tinuturo natin dati na hanggang dito, mag-ano tayo ng 2 inches. So wala nang bisa yun, hindi na pwede yun kasi wala na nga siyang tahi dito. Unless kung kagaya doon sa mga previous videos natin, may tahi pa siya dito. So kailangan natin hanggang doon lang tayo mag-additional dito sa papunta rito sa back part. So ganun. Tapos iyon, pagka tapos dito pala guys, di ba kung dati yung tinuro natin dun sa unang videos natin is nagre-reverse din tayo dito ng tapos papunta rito. Pag ganun ang guhit natin. Tapos hanggang dito lang yung pang back part natin. So dito hindi. Kasi ang ginawa natin dito, kukunin natin ang sukat nito sa hips niya. Kung saan ang abutin, hanggang doon lang tayo. Wala tayong ibang babasihan dyan kasi wala nga tayo ding allowance dito. Nakapix na ito siya guys. Buo siya, buo. Ayan o. So ano pa ba? I think na yun lang muna yung natin. Himay-himay natin sa mga ganito sa araw na ito. Pero ipapakita ko lang din sa inyo na ipapatong natin ito sa marami.
Tapos dito nga pala guys, ito pa ihapahabol ko na lang ito. Ito may mga specific na sukat din ito kung kayo ang gagawa. Mula doon sa pinaka top niya, sa pinaka guhit. Ayan, may guhit yan, ayan oh. Mula dyan, sa guhit na yan, magda-down tayo dyan ng, kung may pocket ito sa likod, ang down natin dyan is 3 inches. So ito, mahalaga ito guys na 3 inches lang kailangan natin ibaba dyan, ida-down. Mula doon sa pinaka guhit kanina. Yung guhit na yan oh. Ayan, yan. 3 inches lang. Pero ito siya, kasi wala siyang bulsa, ang gagawin natin dito is 3.5. Yan, 3.5 mula ron sa taas, sa guhit, papunta rito. Pero kung may pocket ito siya sa likod, dapat 3 inches lang siya. So hanggang dito lang siya dapat. So yan lang kaibahan nito para doon sa mga previous videos natin. Pero same sila ng procedure sa pagka-cutting. So abangan nyo sa mga susunod natin na vlogs, sa mga videos natin is maghihimay-himay pa rin tayo ng mga about sa pagsukat, sa pag-apply natin dito ng mga measurement ng ating mga idol na customer, na ka-tailor. So i-ano pa rin natin ba, hihimay-himayin pa rin natin yan sa mga next video natin. So in the meantime siguro kasi papatong ko na lang ito sa maraming tila, tapos medyo ano pa rin yung lapel ko. Siguro babalikan ko na kayo mamaya pagkatapos ng ating pagkapatong ko nito doon sa ating tila. Yan. So yun lang yung ano natin, yun lang muna yung tatalakayin natin sa araw na to. Abangan nyo na lang sa mga next video natin. Maghihimay-himay pa rin tayo ng about sa mga sukat na ina-apply natin dito sa ganitong klaseng pagtatabas. So kung paano natin makukuha yan at kung paano natin i-apply dito sa paano mga diskarte na para makuha natin yung eksaktong sukat na kailangan natin, yung tinatarget natin na sukat. So once again, welcome sa ating D12 para sa ating 1-month challenge. Kung saan dito tayo nagbibigay ng mga yung 1-month challenge na yan ay nagbibigay tayo dyan ng mga technique and tips para dito sa about sa pagka-cutting or about sa tailoring. Yan. So marami pa yan guys. So ayan, once again welcome sa ating D12. At saka kung i-invite ko na rin kayo kung sakali man na napadaan lang kayo or naligaw dito sa ating channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe and like and share, comment para sa ganun maging updated tayo sa mga interesado ng mga ganitong klaseng trabaho, para kahit papano mapulutan nyo ng aral habang nagpapatuloy itong ating 1-month challenge. So babalik ako mamaya, papakita ko na lang sa inyo kung ipapatong-patong natin ito sa maraming tila. Ang paraan naman ito ay tinuro ko na rin naman sa inyo na ilalatag natin ito mula doon sa dito, ilalatag natin sa tila hanggang dito. Tapos mag-additional tayo dito para sa materials niya. So isahan na tayo. Yung all-in-one na, kumpleto na siya. Pagdating sa ating mga idol na ka-sewer is kumpleto na siya. Wala na silang hanapin. Kasi nandiyan na naka-indicate na, naka-built-in na, kumbaga. Naka-built-in na kanilang mga kailangan materials. So si Randy Tailor pa rin ito maglalagay ng mga materials. Kaya yan. So babalik ako mamaya para ipakita ko sa inyo kung paano natin ito ipapatong na lang natin ito. Tapos yun na, gugupitin na lang natin. Kasi yung lapel ko nakaharang. So again ay papakita ko lang sa inyo kung paano natin ititipirin din ang tila. Kasi kailangan natin ito is magtitipid din tayo para sa tila natin. Kasi medyo siyempre kahit naman tayo or kahit sino man magnenegosyo ng ganito, kahit ako man, kagaya sa atin is mahalaga na marunong tayo magtipid ng ating ginagamit na mga materials. Nang sa ganun is dagdag ano na rin natin yan dagdag kita sa ating mga negosyo kung sakali man tayo magnegosyo ng ganito. So once again ay kailangan natin tipirin yung tilas, kaya nilalatag natin ng maayos. So ito, guhitan ko lang din para malaman nyo. So andito yung pinaka dulo.
dito. Kita ba? Yan, may pula. Tapos siyempre mag-additional tayo dito na para sa waistband para isahan na lang siya. So instead na dito tayo magputol, doon tayo puputol doon sa part na yun, yung ayan, may pula. Kita nyo ba? Yung may pula. Ayan, may pula. Ayan. Yan. So diyan tayo magpuputol. So ayun, shoutout nga pala doon sa mga baser ko. Ayan, putulin ko na lang din ito, tapos mamaya ipakita ko lang din sa inyo kung gaano marami itong gagawin natin. So tandaan nyo guys, is parang same procedure ito sa mga previous videos natin na tinuro natin dyan. Same procedure siya, pero iba lang yung forma nila, ibang style. So itong style natin ito is parang pajama lang. So mas simple ito. Pero hindi rin simple kasi kung gagawin lang natin ng bara-bara, yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, medyo hindi matutuwa yung ating mga idol na ka-tailor na customer kasi hindi akma para sa kanila pag sinuot na nila. So kailangan natin yung mga diskarte rin na kailangan ibabalance natin kagaya ng mga sinabi ko kanina. So yan ang tatalakayin natin sa mga susunod natin na video. Hihimay-himay natin ito kasi kagaya ng pangako ko sa inyo na bago magtapos itong 1-month challenge is marami kayong matututunan about sa pagka-cutting or about sa tailoring. So about sa mga ganitong klaseng trabaho, kung gusto nyo magtrabaho ng ganito, at least meron meron kayong kunting idea or knowledge para about dito sa ating ginagawang challenge. So ayan, bali patungin na natin ito hanggang dito, tapos marami na. Ilagay mo na muna. Ayan. So proceed tayo. Is okay na yung gugupitin lang natin uli ng ating cutting machine. Yan. So yan lang muna sa ngayon sa araw na ito. Welcome sa ating D12 para sa ating 1-month challenge. Hopefully na may natutunan kayo dito sa ating sa ating munting talakayan sa araw na ito, sa ating D12, kung saan pumasok tayo sa ating D12. So hopefully guys na magkita-kita tayo sa susunod na ating vlogs. So sana suportahan nyo at huwag nyo kalilimutan mag-like and share or comment dyan para kung anong gusto nyo ipagawa kay Randy Tailor na as long as makakaya natin about dito sa tailoring. O magtanong lang kayo sa akin, pwede kayo magtanong dyan, mag-comment lang kayo kung ano yung kulang pa sa inyo, kung ano yung mga tanong nyo, at pipilitin natin yan na sagutin sa larangan ng tailoring. So ayan, adios, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik dun sa ating mga previous videos. So hopefully guys na magtuloy-tuloy tayo at suportahan nyo yung mga daily vlog ng Randy Tailor about dito sa tailoring. So kasi kagaya na nga pinangako natin is marami kayong matutunan dito sa ating munting tutorial sa ating pagkakayo na ano kayo ng ganitong klaseng negosyo. So malaking bagay ito na may alam kayo tungkol dito sa tailoring. So ayan, maraming salamat and adios.